Kasalukuyang namamahagi ang ating mahal na Pangulo ng food packs mula DSWD para sa mga residente ng Catanduanes na nasalanta ng Bagyong Pepito. Kung ano ang pangangailangan, kung ano ang tunay na sitwasyon dito sa lalawigan ng Catanduanes na tinamaan ng napakalakas na bagyo. Nandito mula po isang tiga-ayos doon sa mga nasirang infrastructure. Nandito po ang Secretary ng DPWH, Secretary Manny Bunuan. At upang magbigay ng tulong para sa mga manggagawa na nawalan yung mga lahat po ng ating mga nasiraan ng hanapbuhay, nawalan ng trabaho dahil nasira ang kanilang mga tindahan, nasira ang kanilang nawala ang kanilang mga bilihin. Ito po ay nagaling po sa DOLE. Ang Department of Labor and Employment. Nandito po is Secretary, nandito po si Secretary Benny Laguesma. Magaling po kumantayan, kakantayan mamaya. At ang ating bagong DILG Secretary na dating Governor ng Cavite, andito rin po. Sanay po siya sa mga ganitong klaseng sitwasyon dahil nag-governor siya. At mabuti naman sa DILG na siya at marami siyang magagawa at siya yung nag-coordinate sa gitna ng national government at saka sa local government. Hindi po namin malalaman, hindi po namin magagawa ang aming kailangan gawin kung walang tulong ng mga local government official. Kaya nandito po ang DILG Secretary, Secretary John Vic Remulla. At yung mga kasama natin sa iba't ibang ahensya, sa ating Civil Defense Authority, yung pong silang namamahala sa lahat ng tulong, lalong-lalo na silang nagre-report sa akin tungkol sa mga sitwasyon sa iba't ibang lugar. Kaya po kami nandito dahil nag-inspeksyon po kami at tinignan namin sa helicopter, nakita namin kung ano yung mga naging damage. At tama naman, mukhang tama naman yung mga rini-report sa akin nung kami nasa Maynila at tinitignan namin ang sitwasyon dito sa inyo, ay talaga ang naging problema dito ay yung hindi masyado sa ulan, ngunit ang lalakas ng hangin. Kaya ay umabot yata rito ng 230 kilometers. At saka yung pagbugsok ng hangin, umaabot ng 300 plus kilometers per hour. Napakalakas po yun. At hindi naman katakataka. Kaya nung umiikot kami, nakikita talaga namin yung mga yero na mga building ay parang tinalupan na prutas at nawala lahat ng mga bubong. At nakita natin yung mga light materials lamang ay mga light construction materials lamang ay talagang dala dahil sa lakas ng hangin. Kaya nandito po kami upang magbigay. Ito po nasa likod ko. Ito po ang mga relief goods namin. Ito ang food pack. Ito po ay pagkain sa bawat isang kahon para sa isang pamilya. Makakatagal po ito ng mga 3 araw. Mga halos ganun ng 3 araw. Kaya lahat po ng nasa evacuation center na hindi pa makauwi ay binibigyan po namin nitong hanggat kailangan po ninyo. Walang deadline po ito. Hanggat kailangan ninyo na magkaroon pa ng food pack, magpapadala pa rin kami ng patuloy na pagpadala ng food pack. Pati yung mga na-displaced, na nawalan ng tirahan, na napunta sa bahay ng kanilang kapitbahay, ng kanilang kamag-anak, ng kanilang kaibigan, ay sila rin ay bibigyan po natin ng food pack at tuloy-tuloy ang suporta po ng ating gagawin. Kasunod na dyan, nakita po ninyo
meron dito ang IX payout. Ito naman po dahil ang mga iba't ibang pamilya ay may pangangailangan na hindi lamang food pack. Meron po kami mga sanitation, meron pa kami mga medical kit. Ngunit iba't ibang pamilya may pangangailangan na iba-iba. Kaya't meron din tayong binibigay na cash assistance. Itong cash assistance para magamit po ninyo na pambili. Kung may maliit kayong bata, pambili ng gatas. Kung meron kayong inaalagaan na may sakit, pang makabili ng gamot. Yun po, para yan po yan. At patuloy din po yan. Para naman patuloy natin tinutulungan ang ating mga kababayan ng nangangailangan. Ang susunod talaga, pagkatapos po ng itong itinatawag na relief goods, yan po, ito yung food pack, ito po yung sanitation na pack, yung medical kit, lahat po yan. Bukod pa riyan, ay nakita naman po natin, kagaya ng aking nabanggit, ay ang talagang tinamaan, ay ang mga struktura ng mga bahay. Kaya ang reconstruction ngayon, ang ating bibigyan ng pansin. Dahil kailangan po nagbibigay po kami, wala pa rito, ngunit susunod na po, magbibigay po kami ng mga building materials po, mga yero, mga 2x2, pati martilyo, pati pako, magdadala po kami para kahit papaano masimulaan ninyo ang pagpaayos ng mga inyong mga bahay, yung mga damaged na bahay, at saka ang tinitignan po namin ay yung damaged homes at saka fully damaged homes. Yung fully damaged homes, wala na, hindi na maayos, kailangan magtayo ng bago. Yung partially damaged, yun pwede pang ayusin. Meron po tayong binibigay din na cash para makabili po ng mga iba't ibang gamit na pangangailangan ng mga magre-reconstruct at magre-rebuild ng inyong mga bahay. Ang susunod namin dyan, siyempre, kasabay niyan, ang kasabay po ng reconstruction ng mga individual na private na tirahan ay ang mga government buildings na tiyak po tayo, okay naman ang ospital, mga government buildings na nasira, meron yata tayong mga bagong tapos na government building na nasira na naman. Wala tayong magagawa. Yan ang weather. Kailangan na lang natin balikan. Para naman ang serbisyo ng pamahalaan, local government, national government, ay meron tayong headquarters, meron tayong magamit. Kaya't titiyakin natin na kahit papano, yung ating mga services na binibigay sa taong bayan ay tuloy-tuloy lang po. At yan po ang aming gagawin. Mula rito po, pupunta po kami at bibigyan po tayo ng mga report ng local government, ng lalawigan, ng bayan, ng mga iba't ibang bayan at lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan upang matignan natin kung ano ba talaga ang kailangan gawin at para pagbalik namin sa Maynila ay alam na namin kung anong kailangan ipadala, anong schedule ang pagpadala, anong gamit ang kailangan pa ba ng food pack, kailangan na ba ng building materials, lahat po yan. Kaya yun po ang gagawin namin ngayon. At ngunit huwag kayong mag-alala, pag-alis po namin, tuloy-tuloy din po pag-distribute ng ating food packs, pagbigay ng AX payout at lahat po ng pati na yung mga nasirang tanim, ang DA mag-i-inspeksyon dyan para ulit mabigyan ng suporta ang ating mga magsasaka. Nakita ko po, yun naman mga fish pond, mukha namang medyo hindi gano'ng malaki ang sira, mayroong mga nasira. Kaya yun din para sa ating mga mangingisda ay magbibigay din tayo ng tulong para makabawi po at makabangon ulit mula dito sa bagyo na ito. Napakalakas po ng tama ng Pepito at kayo ang nauna, kayo ang sa palagay ko yung probinsya na tinamaan talaga ay Aurora, Catanduanes, Nueva Vizcaya, tumawid po ng Pilipinas. Tumawid. Galing sa Pacific Ocean, tumawid po ng Pilipinas. Inuna ang Aurora, tinamaan kayo.
Catanduanes hanggat tumawid. At marami po tayo ninyo. Andito po ang inyong pamahalaan upang matiyak na kung ano man ang inyong pangangailangan. At wag po kayong nahihiya, wag po kayong sabihan kung meron talagang problema at meron kayong pangangailangan. Sabihan ninyo ang local government ninyo. Sabihan ninyo ang ahensya ng gobyerno. At gagawin namin ang lahat upang kung ano man yung problema na yun ay nabibigyan. Ito lang po, asahan po ninyo, ang atong mga ay hindi po aalis dito hanggat sa inyong mismong palagay ay hindi na sila kailangan. At para tiyakin na kayo po ay makabawi na at makabangon muli dito sa ating naging sakuna na bagyo na Pepito. Yun lang po. Good luck po. Sana hindi na maulit. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Catanduanes. Ang titibay po ninyo. Mabuhay kayo. Sa pundong ito, inaanyayahan natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ang pag-turnover ng presidential assistance para sa provincial government of Catanduanes. Inaanyayahan po natin si Governor Cua upang tanggapin ang 50 million pesos mula sa Office of the President. Maraming